So yan, for today's video ay gagawa tayo ng napaka-creamy at napakasarap na nagwi-wiggle-wiggle na egg pie. Tamang-tama lang po ang tamis na itong recipe na ito. Para po sa paggawa ng dough, ng crust, gamit ako dito ng 1/2 cup ng tubig. And then, 1 3/4 cup ng all-purpose flour. Kung wala kayong all-purpose flour, pwede po kayong gumamit dito ng first-class flour. And then, maglalagay ako ng mga 1/4 cup ng margarine. Kung wala kayong margarine, pwede po kayong gumamit ng lard or shortening. Kung wala din namang lard or shortening, pwede kayong gumamit ng butter. Yun nga lang po ay medyo mahal. And make sure po na kung gagamit po kayo ng butter ay dapat nasa room temperature ito, na ready na po siyang gamitin para sa gawa ng dough. Mix-mix lang natin ito hanggang sa ma-absorb po ng harina yung margarine. And then, ininid po natin ito. So, gagamit ako dito ng harina na pang saboy-saboy lang natin, pang sprinkle natin. Kahit mga 1/4 cup, 1/8 cup, para lang hindi po masyadong malagkit sa kamay natin. At hindi rin po dumikit sa surface na pagmamasahan natin. So, inid natin ito mga approximately mga 5 minutes, pwede na yan, o mga 3 to 5 minutes. Hindi naman po kailangan na makinis ang ating dough ng ating crust. Okay, so ito, pwedeng-pwede na po ito. Tapos, set or takpan muna natin ito ng kahit mga 3 minutes or 5 minutes. And then, after 5 minutes, ito na ang ating dough. I-grease lang natin yung gagamitin natin na molder. Gagamit ako dito ng 8 inches na egg pie molder. Kailangan po nating i-grease ito para mamaya pagtanggal natin ng ating egg pie ay hindi po siya didikit sa ilalim. So, palaparin po natin ito. Magsaboy ulit tayo ng konting harina para hindi nga siya madikit. So, palaparin natin ito ng pabilog. Maganda po itong recipe ng aking pie crust kasi po, hindi naman siya matigas. Tamang-tama lang siya. So, okay lang din na medyo makapal. Hindi naman po ito gaanong matigas. Pero medyo flaky po siya. Pero hindi siya yung matigas na matigas. So, ganito lang po ako mag-design ng aking egg pie crust. Pero kayo, kung meron po kayong technique sa pagde-design ng egg pie crust, so ganyan lang po. Then, tanggalin lang po natin yung mga sobra-sobra dito sa gilid-gilid. Tabasin natin. So, ito pong natira natin na masa, ayan o, konti lang. So, ibig sabihin, saktong-sakto lang po yung recipe natin para sa dough ng crust. Step ay gagawa naman tayo ngayon ng filling or ng palaman. Gamit ako dito ng 4 na large na egg, 2 whole eggs, and then 2 din na sineparate ko yung egg yolk sa egg white. Bali, 2 egg whites na po yung gagamitin natin para sa merang. Okay, so dahil po yung egg whites natin ay hindi pwedeng mahaluan ng kahit na mantika or egg yolk. Halimbawa, ganito na nalagyan nga siya. Tanggalin niyo po kaagad yung egg yolk na nakahalo or nahalo dun sa inyong hanggat hindi pa po siya kumakalat. So, tanggalin niyo po siya kaagad. Kasi minsan hindi naman natin naiiwasan, no? And then, meron ako ditong 1/2 cup ng white granulated sugar. So, hatiin lang natin ito. Tag 1/4 sila. Yung 1/4 lagay natin dito sa mixture natin. Ito namang kalahati para sa mirang natin mamaya. So, haluin lang po natin ito. Kahit hindi po ito halong-halo kasi mamaya sasalain din naman natin para talagang makinis at smooth na smooth talaga ang ating filling. And then maglalagay ako dito ng 2 cups ng tubig. Kung meron po kayong medyo maligam-gam na tubig, okay lang. Tap water, okay na rin. And then maglalagay ako dito ng 1 3/4 cup ng powdered milk. Ang ginamit ko po ay Milk Boy. Ito po kasi yung karaniwang ginagamit namin kapag gumagawa ng egg pie. Kung magtatanong kayo kung saan ko ito nabili, ay nabili ko ito sa mga bakery supplies. 210 ang per kilo po nito. Ang tawag po dun ay skim milk. So ito kasi creamy, basta iba po talaga yung lasa niya. So ayan, maglalagay din po ako dito ng mga 1 tablespoon ng flour, ng harina, para magkaroon lang po ng body yung ating egg pie. Kung hindi po kayo maglalagay ng harina, magdagdag na lang po kayo ng egg kahit mga 1 peraso ulit. So, and then next step naman ay i-hand mixer na po natin itong ating egg white para sa ating meringue. I-mixer muna natin ito hanggang sa medyo bubble-bubble siya. Ganito. Tapos, gradually na po natin ilalagay yung ating 1/4 cup ng granulated sugar. So, gagamitin na natin yung kalahati ng kalahati kanina na sugar. So, ito ay nasa 1/4 cup. Kasi yung kanina 1/4 cup. Kalahati lang naman dapat yung asukal natin. So, ayan po, dapat ganito na po siya na nakakatayo na siya. At mamaya maglalakad at tatakbo na yan. So, ayan po, dapat po ganito. Dapat ang inyong meringue. Kumbaga, nasa stiff peak, stage. Oh, no! And then, ilalagay na po natin yung ating mixture dito sa ating meringue. Sinala ko po ito para talagang smooth na smooth ang
ating egg pie. Di ba? Yung parang alam nyo yun, nagwi-wiggle-wiggle yung egg pie nyo. Okay, so haluin lang natin ito. So, dapat po, pag ganito yung ginagawa nyo na, syempre, dapat pinapainit nyo na po yung oven nyo. Okay? So, isali na po natin ito sa ating molder. So, yung ganito pong recipe po, ay kasyang-kasya lang po ito sa isang ganitong 8 inches na molder. So, ang 1 kilo nyo po ng Milk Boy or ng inyong milk powder, ay nakakagawa po ng 5 egg pie. Ang benta ko po sa isang egg pie, isang ganito ay 250 pesos. So, bake po natin ito sa ating oven ng 120 degrees Celsius ng first 5 minutes. And then, yung remaining 25 minutes po ay nasa 100 degrees Celsius na lang. Siyempre po, yung pag-bake po nito ay depende sa gagamitin nyo po na oven. Kung ganito po na gagamitin nyo, ay medyo saglit lang po itong lutuin. Pero kung gagamitin nyo po ay yung mga pang-commercial talaga, sa mga bakery, ay medyo matagal po ang pag-bake po nitong egg pie na ito. And then, ito na nga po yung ating finished product. Ito na nga po yung ating egg pie. Hanguin na natin ito at i-cool down muna natin ito. Medyo palamigin natin bago natin ito hiwain. Siyempre, mas masarap po itong kainin kapag medyo malamig siya. Pero yung iba naman po ay gustong kainin to habang mainit-init pa. At kapag medyo lumamig na nga siya, ay hiwain na natin. Benta ko sa isang molder po ay hinihiwa ko po siya ng 10 peraso. At binibenta ko po yung per hiwa neto ng 25 pesos. Napaka-creamy po at talaga namang napakasarap ng egg pie na ito. At ito po yung sinasabi ko sa inyo, yung nagwi-wiggle-wiggle siya. So, kung gagawa po kayo nito at gagawin nyo po na pang negosyo or for business, i-adjust nyo na lang po yung ingredients natin. So, abangan nyo po. Soon, gagawa rin po ako nito. Try natin itong ilutuin sa kawali. So, ayan mga mare, sana may natutunan kayo sa aking recipe for today. So, ayan, kung nagustuhan nyo po ang aking recipe, ay huwag nyo kalimutang mag-like at mag-follow na rin. Thank you for watching. Bye!